this. It really grabs my attention. That's why I picked this up. So, with the Eight of Cups energy, I can see someone here. Okay? Tingnan mo, may mga cups na nakatayo, may mga cups na nakatumba, pero tingnan mo, hindi rin naman siya gumagalaw. Nakatayo siya doon at bahagyang parang lilingon patalikod. So, ibig sabihin, meron ditong confusion, meron ditong pag-aagam-agam or self-doubt or sadyang nakita tayo ng malaking question mark na pula. So, maaaring kung sino man to, naguguluhan siya about something here. And look at how big the moon. Gulong-gulong-gulo. No? Like, literally, ang gulo. Yan. Sa mga new subscribers, normal po yung reader. Okay? Gusto ko lang po talaga mga babes, no, na may parating sa inyo. Nakikita kong mensahe dito. Okay. Naguguluhan siya rito about what ba miss yan. Kung magsisimula ba siya ng new beginning sa'yo, or this person right here is feeling this. Actually, naguguluhan siya. No, we all do know that the Queen of Cups is the Queen of Love. This is the Queen, not in gender ha. This is the Queen of emotions and feelings. Pero siya, naguguluhan siguro siya rito, no? Kung mahal ka ba talaga niya, or kung love ba talaga yan, or baka crush yan, or infatuation lang yan, no? At baka yan ay lilipas. Mga ganun. Ang nakukuha ko sa kanya, no? Kaya hindi rin kasi siya rito, hindi niya rin malaman-laman dito kasi alam mo yung parang kahit gustuhin niyang wala siyang pakialam, no? May pakialam pa rin siya. Yung feeling bothered siya about you. Tapos, hindi niya alam kung bakit. Ganun. Diba? Ang gulo niya. I hope malaman natin kung ano ba ito tumatakbo sa isipan niya. Okay. Let's get it on. Oo nga naman. Okay. So, yeah. Malinaw na. Okay, malinaw na. Okay. Hey there, Collective! Thank you so much sa patuloy at wala ninyong sawa na pagsuporta sa akin dito sa channel na to. Sa mga new subscribers, hello sa inyong lahat. Ako po si Yan. At meron tayong new channel ng All About Taurus. Kung kayo ay Taurus or kung kayo ay may Taurus in your natal or birth chart, or kung dealing kayo with Taurus at isa kayong cross-watcher nila, pwede kayo doon mga babes. Ang channel's name ay All About Taurus at ang link is in the description box. Yeah, you know what? No, lagi ko yung sinasabi pero nabubulol pa ako, okay? But I'm not nagtataka kasi hindi na ako nagtataka kasi we have here someone no na pwedeng nagpa-practice rito. So kung sino man siya, no, naguguluhan siya noon, okay? Hindi siya sigurado noon, pero sigurado na siya ngayon. Okay? Hindi siya sigurado noon, pero sigurado na siya ngayon. Yan. So, yun yung nakikita ko dito. So, we have here, mga babes, no? Just take only what resonates with you. Wala tayong gender, tayong blessed, okay? So, sa nakikita ko dito, we have here the Hangman and the Two of Coins energy. And there's that Seven of Coins energy. Kung sino man siya, Seven of Cups, okay? But I've mentioned Seven of Coins, okay? I'm picking up that whoever these energies are, okay, that you're dealing here with, okay, because we've mentioned Seven of Coins and then there's that Seven of Cups. Hindi siya sigurado noon. May confusion kung mag-i-invest ba siya ng something dito. Kasi when I'm getting this dig deep
So, whatever the case may be, hey, this is someone here, hindi niya alam kung gusto niya ba palalimin tong connection ninyong dalawa or hindi. Or kung, okay, gusto niya ba mag-invest ng time and emotions and feelings for you. Okay? Hindi siya sigurado noon, pero ngayon sigurado na siya. It's like, alam ko na, okay, I figure out already the answer. Yan, no? So, nakikita ko dito na itong tao na to, mga babes, no? Hindi niya alam with the 7 of Cups energy, 6 of Wands, and there's this 4 of Coins. There's a lot of holding back. There's a lot of back and forth right here. Hindi niya kasi alam kung gusto niya bang ipanalo tong connection ninyong dalawa. So, hindi niya sigurado noon kung meron ba siyang nararamdaman sa'yo or wala. Siguro naguguluhan siya. Okay? Hindi niya alam kung katrabaho lang ba tingin niya sa'yo, kaibigan lang ba tingin niya sa'yo, kapitbahay lang ba tingin niya sa'yo rito, or kasama niya lang no sa hulugan. Hindi ko alam kung natin nakuha yun. Siguro mga babes, no, meron tong hinuhulugan. Siguro kayo, pwede rin, no? Baka cellphone or gadget na binabayaran ninyo sa home credit, or meron kayo ditong kinuha, no, na item, yan, no? Ewan ko kung sa Bombay nyo kinuha yan, or sa home credit, or kahit saan mang mga ating mga loan cash up. So, whatever the case, maybe nakuha tayo ng ganyan. So, just take how this resonates. So, someone here, he's holding back. Hindi niya kasi alam, hindi siya sigurado, no, kung love ba yung nararamdaman niya sa'yo, or baka natutuwa lang siya sa'yo, or baka naman wala lang or lilipas lang yung feelings and emotions niya sa'yo rito. Okay? Pero sa nakikita ko rito, matagal na tong ganun. Okay? Kaya lang kasi nagkakaroon rito, no, ng pagtagal. Kasi hindi siya rito nagpo-focus sa feelings and emotions niya. Yan. Kasi akala niya, hindi naman ito magtatagal or lilipas lang din ito. Akala niya wala lang rin tong nararamdaman niya for you, or hindi niya talaga alam na may nararamdaman siya sa'yo. Yeah, hindi talaga siya sigurado noon, no? Up until, alam mo yung nasa in denial mode siya rito, no? With the 7 of Wands energy. Up until there comes a situation wherein dito parang nagising siya sa katotohanan, no, na nagkaroon na siya rito ng sagot sa matagal niya ng katanungan. Ano ba talaga ang nararamdaman ko para kay collective? Yan, no? Tinulungan na siya rito ng kanyang spirits and angel guides right here. May isang sitwasyon akong nakikita dito. Very specific na talaga naman na nagpamulat sa kanya. We have here the Hermit, and there's this Queen of Cups energy. This person now realizes na talagang mahal ka pala niya at gusto niya pala talagang mag-invest ng emotions and feelings for you. Gusto niya pala talagang mag-offer sa'yo, no? Actually, nagulat siya rito eh. Kasi hindi niya akalain, no, na malalim na pala yung pagmamahal niya sa'yo rito. Yan. Ano ba kasi yung specific situation na yan sinasabi mo, miss yan? Yun nga kasi mga babes, no? Kung sino man to, nakikita ko rito na mukhang magpapadala or nagpadala ng isang sitwasyon, no? Si universe dito, no? Isang sitwasyon kung saan naging bukas ang kanyang kamalayan sa tunay na kasagutan ng kung ano man ang nararamdaman niya sa'yo, no? Paano siya nagising rito na mahal ka pala niya? Okay? Kasi nga noon, gusto niya maging sigurado, ayaw niya basta-basta pumasok dito sa isang relationship. Tama naman siya doon, no? Kaya lang, ang tagal na pala niya ritong hindi niya alam, no, na meron pala siyang feelings and emotions sa inyo, tapos ganyan na pala kabigat. Kasi nakikita ko rito na kung ano man tong sitwasyon na to, general reading kasi to mga babes, pero bibigyan ko kayo ng malupit na example. Kunwari, okay? Meron dito mga babes, no, na bagong katrabaho, bagong karakter na dumating sa buhay ninyo, no, pwedeng niligawan kayo, tapos yun yung parang nagbigay sa kanya ng kamalayan, no, na parang unti-unti siya rito na parang nabibwisit dun sa tao niyo, no, na nagpapahaging at nanliligaw sa inyo. Wala tayong gender dito, no, or nagpaparamdam na gusto kayo, no, yan, nakakaramdam siya ng pagkainis, no, or baka naman yung iba sa inyo, no, sinagot nyo na, no, or kayo to na may bago pala kayong boyfriend or girlfriend, no, nasaktan siya. Meron siya ditong naramdaman, no, I'm getting this kind of hyper, yeah. Ibig sabihin to the point na malakas yung naging effect sa kanya. Yung epekto, mga babes, no, ng sitwasyon na yon ay talagang tumama
ng literal sa kanya, no? Kumbaga, bato-bato sa langit ang tamaan ay, yun, affected match siya. So, in short, dahil dun, no, regardless of what it is, no, nagpabuhay dito na importante ka pala talaga sa kanya. Yung iba kasi mga babes, pwedeng walang bagong karakter na pumasok sa buhay ninyo. Pero dito niya naramdaman yung parang, kunwari ganito, oh, nag-away kayo ng matindi because of something here, nagkaroon ng argumento rito at hindi kayo nagpansinan, no? Masakit sa loob niya, no? Na-realize na masakit sa loob niya rito na hindi niyo siya kinakausap, no? Kasi kung wala lang talaga siyang feelings for you, hindi siya masasaktan. Basta there's a big struck na parang ang laki nung gap sa pagitan ninyo, no? Dahil sa pangyayaring ito, na-realize niya rito na naging sigurado na siya sa feelings niya for you, na mahal ka pala niya. Yan. So, this could be someone here. Actually, this is someone here, no, na nakikita ko na hindi pa kayo nagkaroon ng relationship ever in a heart space level. So, this is the energy of someone here na pwedeng matagal nang nasa buhay mo, pwedeng kaibigan mo, kapitbahay, or katrabaho rito, no, na hindi siya sure noon sa feelings niya for you. Never naging kayo. Yun ang kuha ko rito. So, this is not your ex. Okay. So, whoever this individual is, matagal ka niya ng gusto, no, nakikita ko rito mga views at with the Knight of Coins energy, sa wakas naman, naging sigurado na siya at sigurado na siya sa feelings niya for you. So, I can see this person right here. No? Yung iba kasi, ayan, no, bigyan ko kayo ng pang teleserye na, pero hindi ko sinasabi na ito yung sitwasyon, no. For example, sa teleserye, no, nagpunta kayo sa clinic, no, nagpa-check up lang naman kayo, no, ano lang naman, annual physical examination, yan, no? Kailangan lang sa work, diba? Mali yung nakuha niyang balita, for example, akala niya siguro meron na ritong ka-concern na health issue sa inyo, no? Yun, yung parang gano'n, no? Parang nagkaroon siya rito ng hyper, na parang feeling na ang taas ng vibration to the point na nagkaroon ng fear. Okay? Na baka akala niya mawawala ka sa kanya. Yung mga ganun, yung parang di pa ako nakakapagtapat, mga ganyang bagay na akala niya mga babes, no, is ending na, no, ng connection ninyong dalawa kung sino man ito. So, ganun, there is something here that really affects this person, why he or she is coming forward to you now with the Knight of Coins energy. Ano? There's this truth, there's this revelation right here, no, nakita ko na yung conflict na yun, kung ano man yung nagpagising sa kanya ng damdamin na yan, kasama yun sa plano ni universe para gisingin ang natutulog niyang puso. Yan, no, so ginigising ni universe na natutulog na puso nitong tao na to, kaya naman gising na siya with the Two of Swords and the Four of Swords in reverse. Alam naman natin na kapag yan ay naka-upright, mga babes, no, yan ay stagnation, temporary pause, at walang paggalaw ng baso. Pero dahil yan ay naka-reverse position, yan, mapapa, ay, salamat. So, sa nakikita ka rito, meron na ritong pag-move forward sa'yo kasi yung dating hindi sigurado ay sigurado na ngayon sa nararamdaman niya, no. Maaari kasi kinakausap na rin to ng iba niyang mga friends, no. Ano ba kasi nararamdaman mo kay Collective? Parang, ano rin naman parang bagay naman kayo, parang, di ko alam pre. Ganun siya dati. Di ko alam pre. Di ko alam kung ano. Hindi ko talaga alam sis. Wala talaga akong idea. Hindi ko knows. Yeah, may ganun-ganun siya, no. Pero nung meron talagang dumating dito ang isang sitwasyon, no, na nagising siya rito about his or her true feelings for you, yun na, no, sigurado na siya rito, no. Maaaring ang sabihin niya na at i-chika niya sa mga kaibigan niya, tama ka sis. Love ko nga talaga siya, yan, no. Pero hindi ko talaga alam kung di pa nangyari yung bagay na yun, hindi rin ako mag-iisip. Yan. Diba? Pero what I love about this guy, no, is nagising siya sa katotohanan, no. Yun nga lang yung what I don't like about this guy or girl. Ang tagal niya. Bago siya nagising sa katotohanan, no. Nauna pang nakagat ni Snow White ang apple mula sa witch, no, bago nalaman itong person na ito, no, na kayo ay gusto niya. Yan, no. Pero syempre hindi na mahalaga yon, ang importante, no, ay nagising na siya rito, no, sa kanya talagang tunay na
feelings for you. So, expect some kind of a communication, no? Kasi, di ba, nagpa-practice na nga siya. So, collective, ito ang mga mensahe for you guys. Sarang I love and light. Annyeong!